Nagbabala ang dating opisyal ng Malacanang hinggil sa pahayag ng Department of Justice na maituturing umanong moot and academic ang writ of habeas corpus petition ng magkakapatid na Duterte para sa muling pagpapabalik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Sal Panelo, ang ganitong pananaw ay maaaring magbunga ng masalimuot na epekto sa batas, soberanya at karapatang pantao ng bawat Pilipino. Alamin ang detalye ng balita mula kay Carlo de la Peña. Nagbabala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na maaaring magdulot ng mapanganib na precedent ang pagtrato sa inihaing writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang moot and academic o walang bisa. Aniya, kung pahihintulutan ito, tila kinikilala ng gobyerno ang isang iligal na proseso bilang katanggap-tanggap. Isang hakbang na maaaring makaapekto sa integridad ng ating sistemang panghukuman at sa karapatan ng mga Pilipino sa makatarungang proseso. Pag yan pinatupad natin yung ganyang katwiran, ay bibigyan mo ng gantimpala ang isang iligal na akto. Sapagkat ang mangyayari niyan, pag merong kaso sa ibang bansa, ang isang Pilipino, isusuko na lang natin nang hindi tayo dumaraan sa proseso. Ito ay matapos magbigay ng pahayag ang Department of Justice na maituturing na moot o walang bisa ang inihaing petisyon ng magkakapatid na Duterte para maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya ay nasa kustodiya na ng International Criminal Court o ICC. Sabi ni Panelo, obligasyon pa rin ng gobyerno na sundin ang anumang utos ng korte at gamitin ang kapangyarihan nito upang mabawi ang dating Pangulo mula sa ICC at maiuwi sa sarili niyang bansa. Sapagkat ang ating bansa ay isang sovereign country, meron tayong kapangyarihan, meron tayong kalayaan, may sistemang pangligal, meron tayong mga kakayahan, kapangyarihan, upang gamitin natin, upang kunin uli natin ang isang Pilipino na mali ang pagsuko natin sapagkat kahit saan tingnan nyo. Tingnan mo sa Ligang Batas, mali. Tingnan mo ang Rome Statute, mali rin ang ginawa nila. Tingnan mo Extradition Treaty, mali pa rin. Tingnan mo yung 59 provision nila, mali pa rin. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Panelo na kikilos na ang Korte Suprema upang agad na maglatag ng malinaw na gabay sa gitna ng isang pambihirang sitwasyon na ayon sa kanya ay may malalim na epekto hindi lamang sa umiiral na batas kundi maging sa pambansang soberanya at karapatan ng bawat Pilipino. Partikular na tinutukoy dito ang usapin pagdating sa pagbibigay proteksyon sa mga mamamayan laban sa posibleng pang-aabuso ng kapangyarihan ng ehekutibo o ng dayuhang entidad. Matatanda ang laman ng petisyong inihain ng mga magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema kung paano naging iligal ang hakbang ng sangay ng ehekutibo laban kay dating Pangulong Duterte. Nakasaad rin dito na hindi ito maaaring gamiting dahilan ng mga respondent o mga inirereklamo para iwasan ang pananagutan sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.